Sigurado naman po ay lahat tayo ay umiibig na. Sigurado po ba na kami lahat ay umiibig na? Umiibig na sa aming Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, yamang pinaghihirapan. Ano ba ito? Sa Biblia. Ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ng talata, tayo pa'y manalangin muna. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ng ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob nyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasabong magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo. Papasukin niyo po sa amin ang inyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, yamang pinaghirapan. Ano ba ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Kawikaan chapter 13 verse 1 to 11. Kawikaan chapter 13 verse 1 to 11. Pakinggan niyo pong maigi na ating babasahin mula sa Biblia. Verse 1. Ang anak na may unawa, nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. 2. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit nalalasap ng masama ang dulot ng karahasan. 3. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang matabil na dilay nasasaglak sa kapahamakan. 4. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. 5. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan. Ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. 6. Ang mabuti iniingatan ng kanyang kabaitan, ngunit ang masama ay ipinapahamak ng likong pamumuhay. 7. May taong nagkukunwaring mayaman, subalit wala naman. Ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap, magaman sila ay mayaman. 8. Ang yaman ng isang tao ay pantubos sa kanyang buhay, ngunit ang mahirap ay walang pambayad sa kalayaan. 9. Ang matuwid ay tulad ng naniningning na ilaw, ngunit ang masama ay tila lamparang namamatay. 10. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo nagbabadya ng katalinuhan. 11. Ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia.
Dito sa nabasa natin sa nilalaman ng talata, dito yung tinuturing Ama ay ang ating Amang Diyos na sa langit na nagpapayo sa kanyang mga nilikha na kailangan po natin pakinggan upang sa ganun po ay makantam natin, maingatan natin ang ating buhay at magkaroon po tayo ng mga pagpapala na galing sa ating Diyos ang mga sa langit at galing na din sa payo. Ito'y itinutulungas din sa ating mga magulang, sa ating ama't ina o mga nakakatanda sa atin, kung ang payo naman nila ay ikakaganda ng ating buhay, ang mga payo nila ay tama naman, ito po ay ating pakinggan at sundin upang tayo ay malayo sa kapahamakan. Sa nabasa natin mula sa Biblia, ay maraming mga kaugalian, hindi maganda, na makakasira po sa ating pagkatao, makakasira sa ating buhay. Ngunit kung tayo sumusunod sa payo ng ating mga magulang, sa payo ng ating Diyos Ama nasa langit, tayo pa'y tutungo sa magandang pamumuhay. Bukod po doon ay tayo po'y malalayo sa paggawa ng masama at tayo po'y magiging kalugod-lugod sa ating Diyos Amang nasa langit na naglikha sa atin. Sana po'y ang ating nabasa sa Biblia sa araw na ito ay lubos niyo pong naunawaan, brother and sister. Kaya kailangan po taga natin makinig sa mga nagpapayo sa atin, lalo na po kung ito ay alam natin ay kagaganda ng ating buhay. Huwag maging matigas ang ating ulo, puso, sapagkat kung ito ay kabubuti naman ng ating buhay, ay ating pong sundin ang mga nagpapayo, lalo-lalo na po ang payo ng ating Diyos na mga nasa langit. Ating pong pakinggan, sundin, kung sa ganun po ay makantam natin ang kapayapaan, kasaganahan, at ang pinakamahalaga ay makasama po tayo sa katiyan ng ating Diyos na mga nasa langit, brother and sister. Napaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag tayo manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun po magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Brother and sister. Tatapos na po yung ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat na naman po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay kong lakas sa aming katawan at espiritu. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.